Okay, nakita na po. Basa. And if seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as per me and my house, we will serve the Lord. Tayo bing manalangin. Panginoong Diyos, pakipagpala nga po ng iyong mga salita. Bigyan niyo po ako ng iyong kaalaman, kapatawaran, kapangyarihan, at pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, mahabang bagtasin itong ating pag-aaral ng pamilya. Hanggang November. Tama ba? July, August, September pala. Hanggang September. So, ang maganda at ang pinakapundasyon nating dapat masilip sa Bible, makita sa pamilya ay yung Panginoon ng pamilya. Sa totoo na po, sabi, but as for me and my house, that speaks to family. Sa family ni Joshua, we will serve the Lord. So, ating tingnan po yung Panginoon na pinaglilingkuran o dapat paglingkuran ng pamilya. Dahil nakadepende sa tunay na Panginoon na pinakilala ng Biblia ang kapalaran ng pamilya. Tatandaan niyo po yan. Ang pamilya na hindi tama ang Panginoon ay hindi mapalad sa tunay na kapalaran. Hindi ho ang mapalad na pamilya ay may malaking bahay. Hindi ho ang mapalad na pamilya ay napagtapos ang lahat. Maganda po yon. Hindi ho ang mapalad na pamilya ay maraming ari-arian. Hindi ho masama yon. Ang mapalad ng pamilya, kung iniwala, ay may tamang Panginoon. Yung Panginoon katulad ni Joshua. As for me and my house. So ang pamilya po binubuo ng tatay, inay, mga anak. At sa ating nga pong pag-uusap ay dapat una nating malaman ay yung Panginoon ng pamilya. Hindi ho lahat ng pamilya ay may tamang Panginoon. Kaya sana yung nasa Panginoon na wag hahanap ng pamilyang hindi nakakakilala sa tamang Panginoon. Wag ho kayong sumugal, mga minamahal. Kasi, tatandaan niyo, it depends upon the Lord, the true Lord revealed in the Bible, the blessedness of the family. The family that is not in the right Lord is not blessed in a real sense. Mind you, maraming pamilya kahit sa panahon ng una, wala pa tayo at sa mga darating pang panahon, kapag yan ay wala sa Panginoon, hindi yan tunay na mapalad. Dahil ang ganda ng pamilya, ang tatag ng pamilya, ang pagpapala sa buhay ng pamilya ay nasa tamang Panginoon na pinapakilala ng Biblia. Do you believe that? Kaya nga sabi niya, as for me in my house, ibig sabihin, hindi lahat. Kung ako tatanungin, kaya sabi dito, and if seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Ibig sabihin, hindi lahat na pamilya ay talagang naglilingkod sa tamang Panginoon. Sabagat hindi lahat ng pamilya may tamang Panginoon at pinapanginoon. Nako, totoong-totoo yan. Totoong-totoo yan. Ano ho? Kaya, napakahalaga po mga minamahal. If you are looking for good future of your family,
dapat ang iyong family ay nasa Panginoon. Yung Panginoong ipinapakilala ng Biblia. Ano ho? Sapagkat napakarami pong talata, sabi sa New Testament, without Christ we can do nothing. Without Christ we can do nothing. So ang pamilyang wala sa Panginoon, anong mararating? Kaya marami yung pamilyang wasak eh. Kaya maraming pamilyang magulo eh. Sabihin ng may pera, sabihin ng may pinag-aralan, pero hindi pa rin yun hindi pa rin yun ang garantiya na ang pamilya ay masaya, na ang pamilya ay matatag, na ang pamilya ay ayos. Ang pamilyang wala sa Panginoon ay malas. So yun ang ating pag-uusapan. Ngayon, ating tingnan sa kapitulong ito yung Lord, dapat ng pamilya. Kasi sabi ni Joshua, but as for me and my house. Medyo matigas po ang ating pag-uusapan ngayon, pero anong gagawin natin? Yun ang Bible. Yun ang Bible eh. Kasi hindi naman lahat ng Panginoon na tinatawag ng Diyos ay tunay na ng tao ay tunay na Panginoon. Kasi kung yun ay lahat ng kinikilalang Panginoon ng tao ay iisa, hindi na masasalita ni Joshua ang ganitong salita. Choose you this day whom you will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood. Kasi si Abraham, tinawag ng Diyos from Ur. Yung Ur na yan ay maraming klase ng Diyos-Diyosan na sinasamba. So, ibig sabihin, pumili kayo. Doon ba sa dating mga Diyos-Diyosan ni Abraham? O yung Panginoon na tumawag kay Abraham na umalis doon ang inyong paglilingkuran? So, ibig sabihin, hindi ho talaga ng dinidiyos ng tao ay tunay na Diyos. Kaya nga pinamimili. Sino ang Panginoong inyong paglilingkuran? Yung Diyos-Diyosan sa Ur? O kayo yung Diyos-Diyosan sa Egypt? O yung Diyos-Diyosan ng ating kinamulatan, daghan gyud? Hindi lahat ng Panginoon ay tunay na Panginoon. Ang ating pag-uusapan ay sino yung Panginoon dapat ng pamilya. Ngayon. Kasi nakasalalay sa Panginoon ang ganda ng pamilya. Hindi sa dami ng pera. Hindi masama yun. Ako yung iniwala ang Diyos ay kaya din magbigay ng maraming pera sa pamilyang masipag. Nagtatapat sa Kanya. At hindi pumapanginoon doon, kundi sa Panginoon pa rin. Hindi masama ang pera, ha? Huwag natin iisiping masama yan. At kung ayaw ninyo, ay di sa akin nyo ibigay. Ito kayo magpapagawa ng bahay. Hindi masama yan. In fact, pag may asawa ka, may pamilya ka, dapat masipag kang kumita ng pera. Dahil hindi pwede damdamin lang ang pagpapamilya. Hindi puro honeymoon. May hanisan yan. Hindi puro honeymoon yan. May mga hanisan. Pag nagtagal ng honey stars, ay nagkakagalit na yun. Nagsasampala na yun. Puro na bituin. Tanghaling tapat. Tama ba? Hindi yung ganun. Kaya practically speaking, kapag ikay nag-iisip ng pamilya, be practical, magsipag ka. Gumawa ka ng diskarte. Magwiting-witing, mangubra-ngubra. Baka naman kayo maniwala ha? Hindi ho yan. Mag-sideline. Sabi nga sa bunga ng iyong pawis, kakain ka. So, ibig sabihin, dalagang magsisipag. Tama ba? Magle-labor talaga para lang mabuhay. Sa bunga ng iyong pawis Kakain ka. Ibig sabihin talaga ang tatrabaho ang pamilya. Pero, hindi ho lahat ng nagkaroon, tatandaan ninyo, na pamilya ay matatag, maayos, masaya, mapayapa, makadiyos. Una, tingnan po natin yung salitang Lord na ginamit diyan sa
Joshua 24 verse 15. As if it seemed evil unto you to serve the Lord. The Lord. Ano ho? And then, sa tuloy, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ayun ba ang salitang Lord na yan, capital L-O-R-D, diyan sa chapter 24, yan po'y 21 times, o 24 times, o 21 times, na nabanggit. In just chapter 24 of the book of Joshua, the word Lord here in chapter 24 mentioned 21 times. At alam niyo ba ang salitang Lord na ginamit diyan ay ang pangalan ay Jehovah. Ang ibig sabihin niya sa Hebreo ay Jehovah. Kaya tayo ang mga tunay na saksi ni Jehovah. Okay. Na ang ibig sabihin ng Jehovah ay self-existent or eternal. That is the Jewish national name of God. And sabi niya, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel. Now, ang una nating puntos na dapat ay Lord ng family must be a self-existent Lord. Must be a self-existent Lord. Okay. At yun pong Lord na yan, kung yung papansinin dun po sa verse 2 ng Joshua, thus saith the Lord God. The Lord God. Sabi diyan, yung God po dito sa chapter 24 ay nabanggit namang 11 times. 11 times. Magkaruktong yung the Lord God, Jehovah. Yung God po diyan ay Elohim. Elohim. Yan po ang Elohim na ginamit sa Genesis 1 verse 1. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos ay yung Diyos ni Joshua ay dapat Diyos ng pamilya. Naintindihan niyo ba yan? Ang tunay na Diyos ng Biblia ay pinapakilala na siya ay walang hanggan ang kalikasan. Hindi siya katulad ng Diyos-Diyosan sa Ur. Yung 10 salot na may katumbas, yung 10 salot ng Diyos sa Egypt na may katumbas ng 10 Diyos-Diyosan, hiniya ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan, ito yung mga inutil doon sa panahon ng Egypt, ng sinalot. Ibig sabihin pala, kapag hindi tunay na Diyos, salot sa pamilya. Tama ba? Kapag hindi tunay na Diyos, salot sa pamilya. Bakit? Nilusaw ng Diyos ang Egypt dahil sa kanilang maling dinidiyos. At ipinamukha ng Diyos na yung kanilang dinidiyos na yon ay hindi tunay na Diyos. Actually, may Diyos sa kuto, may Diyos sa buhay, etc. Mahabang basahin. But the point is this, yung Diyos na kilala ni Joshua, ito yung Jehovah. Pag sinabing Jehovah, ito po yung nabubuhay sa kanyang sariling walang hanggan at nagpapakilala ng kanyang sarili kung sino siya. Kaya nga siya inahayag bilang Jehovah Ra'a, Jehovah Rapha, Jehovah Tsidkenu, Jehovah Jireh, etc., etc. Pero isang idinuktong doon ay yung God, Lord God, Elohim. Yung Elohim, mga kapatid, ang ibig sabihin ito ay pangmanglilikhang pangalan ng Diyos. Panglikhang pangalan ng Diyos. At ito yung ginagamit
sa doktrina ng Trinity. Yung Lord, yung God. So, ibig sabihin, yung Diyos ni Joshua, yan yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Dahil siya'y nakalikha ng langit at lupa, siya yung makapangyarihan sa lahat. Sa ang tunay na Panginoon dapat ng pamilya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na lumikha. Diyos na nagpapakilala ng kanyang sarili. Diyos, actually, pag sinabing Jehovah, yan po'y idinagtong kay Kristo, Jehoshua, God the Savior. Are you there? Mga kapatid, ang magandang Diyos ng pamilya ay yung Diyos na pinapakilala ng Biblia. Yan ho ang inyong tatandaan. Hindi yung ipinakilala ng tao. Hindi ho yung nasa dingding. Ang Diyos dapat ng pamilya ay Diyos na gumawa, hindi ginawa. Diyos na humahawak, hindi hinahawakan. Diyos na nagliligtas, hindi Diyos na ililigtas pag may sunog. Are you with me? At tatandaan ninyo, kapag hindi yan ang Diyos ng pamilya, hindi yan tunay na mapalad na pamilya. Kasi nakasalalay sa tamang Panginoon ang magandang kapalaran ng pamilya. Hey! Kaya huwag kayong masisilaw mga pogi sa magandang babae, mayaman pa at malaki ang bahay. Tapos matanda pa. Ano daw ang katangiang hinahanap po sa babae? Una, mayaman. Pandalawa, maari-arian. Pantatlo, matalino. Pang-apat, matanda na. Bakit? Pang-lima, madali nang mamatay. No? Kaya di naman kayo mga babae. Sasabihin ko na sa inyo, Bible ang may sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Sinong Lord yon? Hindi si Mary yon. Are you with me? At hindi ang ama lang yon. Kasi Lord God ang ginamit. Sa verse 2, Lord God. Yung God niyon, yun ang ginamit mismo sa Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Bakit nahayag yung God na Genesis 1 verse 2 ay plural? Kaya pagdating ng verse 25, 125 ba yan, and 26, likhain natin ang tao. Likhain natin ang tao. Kung yung Diyos na binanggit sa verse 1 ay nag-iisang Diyos, hindi mahayag sa paglikha sa tao na sasabihin, likhain natin. Sa ang Diyos, dapat ng pamilya, must be a self-existent Lord. That is the true Lord. The Lord God. Ibig sabihin, eternal and almighty God. Are you with me? Meron pong mga false gods kahit sa ating context. Pagdating nga po ng verse 2, ang sabi niya, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on other side of the flood in the old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor. Okay. And Abraham as well as Terah, his father was an idolater. Okay, naduktong ko pala yun, nagkaroon pa ng end. Abraham as well as Terah, his father, was an idolater till he received the call of God to leave that land. Dati ay mananamba itong si Terah, si Abraham, na mag-ama, bago tawagin si Abraham. So meron talagang false gods. Kaya hindi ho lahat ng Diyos ng pamilya ay true God. True Lord. Obvious naman po yan eh. Kaya mali ho ang paniniwalang iisa naman ang Panginoon na tinatawag natin. Mali po. Ba't pa sabi ni Joshua, choose. Ibig sabihin,
Hindi iisa, hindi iisa ang diniudyos ng lahat ng tao. May iisang Panginoon na dapat yun ang Panginoon ng bawat pamilya. Maliwanag ho ba? Oh. Bakit pa aalisin ng Diyos si Abraham sa Ur? Na kung saan doon ay maraming Diyos-Diyosan kung lahat ng Diyos ay iisa. Meron nga ang pagtatanggol sa debate. Parang pinapalusot na ang Diyos-Diyosan ay yung hindi nasa Bible. Halimbawa, yung mga Diyos ng Egypt, Diyos ng Ur. Pero pag yan ay si Maria, hindi. Yan kasi nasa Bible. Ay tayo nga kinagalang sa mga bayani. Hinahandong, ibig sabihin ba, sinasamba natin yon? Hindi. Nagalang lang tayo dahil sila ginamit ng Panginoon. Hindi natin sinasamba. Ang galing din ang logic eh. Nalusot din eh. Hindi naman ika namin sinasambayan. Naalala lang namin ay ginamit ng Panginoon. Ano? Kala mo naman eh, ay kung buhatin sa prosesyon, inam. Ano? At talaga nagka-traffic, yun ay pagiging deboto. At yun ay pagsamba na yun. Ano? Sabi ng Diyos, wag gagawa. Ay, bakit siya nagpagawa ng cherubim? Bakit siya nagpagawa ng mga larawan ng leon? Ay, wala namang problema pag Diyos ang nagpagawa. Meron nga pinagawa, ang Diyos, sinamba pa rin nila, kaya pinasira na uli. Tama ba? So, inapanood kong debate ng Catholic at saka ng born again. Para ang galing makipag-usap ng ating kinamulatan. Pag hindi talaga maalam sa Bible ay lulusot. Okay. So, ang atin lang dinidiin mga batid, hindi ho lahat ng Diyos. Hindi lahat ng dinidiyos ng pamilya ay katulad ng dinidiyos ni Josue. Tama ba? At dapat ang pamilyang maglilingkod ay sa Diyos na pinapakilala ng Biblia. Yun pong una. Must be a self-existent Lord. Kasi yan ang sabi. The word Lord ay self-existent or eternal. Dinuktungan lang natin ng Lord God. So ang Diyos dapat ng pamilya ay Diyos na walang hanggan, Diyos na manglilikha, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mataas. At kapag hindi yan, walang magandang kapalaran ng pamilya. Abay, iniwala mga kapatid, na biyaya ang magkaroon ng tamang Diyos sa pamilya. Dahil hindi ho lahat nga ay binigyan ng kaunawaan diyan. Dinan niyo po sa Matthew 11:29. Matthew 11:29. Mahirap pong darangan, mahirap pong daluyan ng impluwensya ng Diyos ang pamilya kung mali nga ang Diyos ng pamilya. Ang tamang Diyos dapat ang natanglaw sa pamilya. Roma 11:29, niyo po sabi diyan. 11:27. Ang lahat ng mga bagay ay binigay sa akin ng aking Ama, at sino may hindi nakakakilala sa anak. Sino may hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino may hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. Wala hong nakakakilala sa Ama at sa anak, kundi sila sa kanilang sarili lamang. At ang sabi, at yung ibiging pagpahayagan ng anak. So, hindi ho lahat may tamang Diyos. Amen? Kaya mga dalaga at binata, maghahanap kayo ng inyong gagawing pamilya na may tamang Diyos. Are you with me? Maghanap kayo. Kung wala dito, baptist din, naligtas. Actually, naiisip ko din siya kasi nagsimula tayong the Lord of the family.
Parang iniisip ko, the leader of the family ang susunod. Para L naman. Naisip ko agad doon in advance, intro natin. Kayo mga babae, huwag kayong basta masisilaw sa magaling kumindat na lalaki. Kahit may Kristiyano yan. Magaling magsalita. Kahit may Kristiyano yan. Dapat yung magiging leader sa inyong pamilya. Kung yung lalaking yan ay hindi marunong magbasa ng Bible, huwag kang matutokso dyan. Kasi ang future niyan, dapat siya ang magdadala ng pamilya eh. Si Josue, dito ang siyang leader eh. As for me and my house, siya ang leader ng family. Dadalhin niya ang kanyang pamilya sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon, binata pa lang yung pangkal na maglingkod sa Diyos, huwag kang matutokso dyan. Ano ha? Ay marami na akong napapakinggan ganyan. Bakit dapat siya nagdadala ng pamilya, hindi niya pangunahan ang pamilya? Ay paano? Paano niya madadala ang pamilya kung kanyang sarili mismo wala nga? Are you there? Ayan yung susubaybayan ng mga lalaki dito. Kung pwede nga. Tama ba? Opo. Dapat yan ay masipag na lalaki para magaling na leader ng kanyang magiging pamilya. Tama. May takot talaga sa Panginoon. Nagbabasa talaga. Talagang makikita mong ikaw ay pag naging asawa mo aakayin ka sa Panginoong maglingkod. Pero yun ay lalaking akayin pa rin maglingkod sa Panginoon. Ako, nakakatakot. Antayin mo munang mahinog. Ay di, kay bulok na. Ay kaysa naman ikaw ay makadali ng sakit ng ulo mo isang araw. Alam mo ka, pagpapamilya ay totoo. Ay ako na magsasabi sa inyo. Magaling pa kayo matagtag na bunga sa puno kaysa may sumungkit sa iyong ang alam lang yung sumungkit. Tama ba? Opo. Masarap pag-usapan yung pamilya eh. Pero inuna ko lang muna yung pundasyon. Kasi ang pundasyon ng pamilya yung Panginoon. Kaya nga as for me and my house, we will serve the Lord. So dapat meron kang tamang Lord. Ang pamilya. Not only must be a self-existent Lord, but also verse 1 to 3. Tingnan niyo po ang verses 1 hanggang 3. Ganito ang sabi, and Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem and called for the elders of Israel, dahil mamamaalam na po si Joshua, malapit na mamatay, matanda na siya dito. So ginagada na niya yung mga pinuno ng Israel at mamaalam. At isang nga sa hamon niya, pag namatay ako, kayo ba, sino ang paglilingkuran ninyo? Panginoon ako. Kaya ganito, may ganito mga senaryo. And for their heads and for their judges and for their officers, and they presented themselves before God. Ngayon, binalik tanaw ni Joshua. And Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. And I took your father Abraham from the other side of the flood and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed and gave him Isaac. Ikinukwento ni Joshua, actually, kinukwento niya yung ginawa ng Panginoon. Pero nag-ugat siya sa pagkukwento. Alalahanin ninyo, ng ating mga magulang ay galing dati doon sa Ur bago nagkaroon ng baha. At sila yung nagsasamba sa Diyos-Diyosan. O pagkatapos ng baha. Pero ang ginawa ng Diyos, tinawag si Abraham, inalis doon sa Ur at tinawag at inutusan kung saan niya dadalhin. Pandalwa pong mga minamahal, dapat Lord ng family is not only must be a self-existent Lord, but must be a separating Lord. Yung Panginoon na naghihiwalay. Salamat po. Yan po ay
24 hanggang 1 verse hanggang 3. Ano ibig sabihin natin? Dito. Ang tamang Panginoon na dapat paglingkuran ng pamilya ay yung Panginoon na nag-aalis sa maling paniniwala. Are you there? Sapagkat noon ang paniniwala ni Abraham ay mali. Hindi dati ang pinapaniwalaan niya ay yung Diyos ng Genesis 1 verse 1. Hindi ito yung Diyos ng Jehovah, nagpapakilala ng kanyang sarili. Hindi ito yung Diyos na creator. Ang kanyang sinasambay creator, hindi creator. Pero ang ginawa ng Diyos, inalis siya, inihiwalay doon sa maling paniniwala. Ang magandang Diyos ng pamilya, Panginoon ng pamilya, yung inaalis ka sa mali. Tama ba? Mga minamahal, kaya mga kapatid, hindi lahat ng pamilya may pinapanginoong tama. Bakit? Ang katwiran baga, kung saan kami mamatay, doon na kami. Kung saan kami mamulat, doon kami mamamatay. Hindi ho yan tunay na Panginoon. Dahil ang tunay na Panginoon, mula sa dilim, dadalhin ka sa liwanag. Mula sa mali, dadalhin ka sa tama. Mula sa kasinungalingan, dadalhin ka sa katotohanan. Yan ang Diyos ni Abraham. Yan ang Diyos ng Israel. Yan ang Diyos ni Joshua. At yan ang dapat Diyos ng pamilya. Yung kaya kang alisin sa mali. Tama ba? Maraming pamilya ngayon yan ay mamamatay sa mali. Paano mali yung Diyos nila? Yun pa rin yung Diyos ni Abraham dati. Are you with me? Hindi lang po yung mapapansin. Panginoon na nag-alis sa maling paniniwala at maling pamumuhay. Alam mo, magkabuntot na po yun eh. Kapag meron kang maling paniniwala, meron ka na ring maling pamumuhay. Kaya nga sabi ni Joshua, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ang kanilang pamumuhay naglilingkod sa maling Diyos. Ngayon kung may tama kang Diyos, family, maglingkod kayong family. Ano naman kayong masanay na lagi sa ano? Nagka-COVID lang. Nasanay na sa live streaming, dati naman nagpe-prayer meeting. Tama ba? Pag may tama kang Panginoon, dalhin mo ang pamilya mo na naglilingkod sama-sama sa Panginoon. Kasi yan ang may tamang Panginoon sa pamilya. Tama ba? But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ang isa sa tamang dadalhin sa iyo ng Diyos. Hindi ka lang aalsin sa maling paniniwala. Dadalhin ka rin sa tamang pamumuhay. Yung naglilingkod ka sa tamang Panginoon. Ngayon kung isang pamilya kang ligtas, dapat pamilyang naglilingkod sa Diyos. Tama ba? Mind you, si Abraham ho, actually, siya ay may asawa na dito, pero wala pang anak. Pero siya, ang kanyang ama ay si Terah. Pero sila ay alipin ng maling paniniwala. Alam niyo ba ngayon, maraming pamilya, mali ang paniniwala. Oh, talaga naman. Masakit, sabi ko sa inyo, masakit tong pakinggan eh. Pero bakit aalisin pa ng Diyos si Abraham sa Ur kung tama na naman? Sabi pa nga sa kanya, umalis ka sa iyong at iwanan mo ang lahat at sumunod ka sa akin. Nagkaroon pa nga siya ng bigat, inaisawa pa niya si Lot. Kaya dumating ang pagkakataon, naghiwalay din talaga sila. Are you there? Sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin, iwanan mo ang lahat. Bakit naman pa iwanan kung iniayos? Hindi pwede naman sabihin ako naman naglilingkod na rin sa Diyos. Hindi nga. May tamang Panginoon. Tatandaan niyo yan. At ang tamang Panginoon ito yung kaya kang alisin sa mali. Ngayon, kung ikaw ay ang katwiran mo, kung saan ako naamulat, doon ako mamatay, mali yung Panginoon mo. Dahil si Abraham kayang alisin sa Ur. At ayusin ang kanyang style of life. Ayun niya. Digit sa lahat, kaya ng Diyos magligtas. Ako yung iniwala mga kapatid, kung si Abraham ay hindi naalis doon sa maling paniniwala, siya'y napahamak sa kanyang maling paniniwala.
Mga kapatid, ang tunay na Panginoon dapat ng pamilya ay tagapagligtas ng pamilya. Hindi lang sa pang-physical, higit sa lahat sa spiritual na kaligtasan. Kaya maganda sa pamilya, ligtas ang pamilya. Kapag ang ama ay tiyak na palangit, ang ina ay tiyak na palangit, ang mga anak ay tiyak na palangit, tama ang Panginoon mo. Tama ba? Pero kung kabilaan pa, ay di yung nasa Panginoon ang manalangin na maligtas yung ibang kabilaan. Tama ba? Ngayon kung ikaw na may nag-iisa pa at naghahangad, abay huwag ka nang hahanap ng kabilaan. Tama ba? Alam mo yung kabilaan, kahit sa kanin, ang hirap kainin. Nasasayang kapag kabilaan. Alam niyo ba ang kabilaan? Yung ayog. Huwag niyong ayugin ang pamilya. Lutuin niyo ng ayos. Yung parehong nasa Panginoon. Tama ho ba? Must be a separating, yung Diyos na kayang maghiwalay. Panginoon na nag-aalis sa maling paniniwala, pamumuhay at pagkapahamak patungo sa Kanya. Si Abraham ay kinuha sa Ur papunta sa pagsunod sa Panginoon. At ito yung buhay na pinagpapala ng Panginoon. Tama ba? Alam niyo po, ang tunay na pagpapala sa pamilya ay pamilyang may Panginoon at namamanginoon sa Panginoon. Tulad ni Abraham. Hindi ho babastang pagpapala ang ginawa ng Diyos kay Abraham. Kaya nga naghiwalay na sila magpinsan eh. Magtiyon ni Lot. Bakit? Yung lugar, bawat lugar na kanilang puntahan, hindi kasya. Kalain mo yun? Halimbawa, kayo pumunta dito, si Brother Henry, galing ng Manila, pumasok ng Batangas, ay Lot, maghiwalay tayo. Hindi tayo kaya ng Batangas. Ang tindi ng pagpapala yun. Sa dagatan na ipinagtatabuyan ka, ay, ang ingay ng mga aso mo. Ang ingay ng mga baka mo. Alis mo na dito. Dahil ang ginawa nila, naghiwalay. Dahil marami na sila. Ibig sabihin, puntos ko lang mga kapatid, ang pamilyang pinagpapala, yung may tamang Panginoon. Are you there? Dahil ang tunay na Panginoon ni Joshua ay Panginoon ni Abraham. Panginoon, sabi nga ng Biblia, ako yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Ako yung tunay na Diyos. Ayun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ako yung Diyos ng mga buhay. Are you with me? So, dapat mga kapatid, kapag tayo luluubin ng Panginoon na magkaasawa, kayong mga wala pang asawa, ay kayo namang mga asawa na tatandaan ninyo, huwag kayong maliligaw na wala sa mundo ang kapalaran ng pamilya na sa Panginoon. Kaya sabi ng Colossians 1:13 and 14, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang tunay ng Panginoon, kaya kang alisin sa kadiliman. Oho. Kay Kristo na siyang kinaroroonan ng ating katubusan. Hanggat hindi ka patiyak na ligtas, nasa kadiliman ka pa. At ang tunay na Panginoon, yung kaya kang alisin doon. Pastor, kabait naman niya. Okay. Alam niyo po sa totoo na, may pagkakataon talagang may mas mabait pang unbeliever kaysa believer. May mas magaling pang makisamang unbeliever kaysa believer. Kaya sampal sa atin yan eh. Pero, tayo nyo ha, si Esau at si Jacob, aralin nyo ang Bible, sa pagkatao, mas mahusay si Esau. Ang ibig sabihin ng Jacob, supplanter, tuso, magdaraya. Pero siya yung anak ng Diyos. Di ka? Di kay kung tutusin eh, parang dapat ang pabor ay na kay Esau dahil humanly speaking, talagang parang mas mabait ito. Kaya nga si paborito ni Jacob si Esau. Ay bakit binibigyan lagi ng Esau?
Eh, mga magulang, kung gusto nyo kayo paborito lagi, bigyan nyo ng isaw. Oo. At ang paborito naman ng kanyang asawa ay si Jacob. Ayaw bang nakuha ni Jacob ang basbas dahil sa daya? Di ka? Nagsuot siya ng balahibo ng para pang kapait, pero ang boss niya ay matanda na si Isaac. Pero sa totoo na, naganap pa rin ay ang hula ng Panginoon. So, ibig sabihin, pinakikita lang doon talaga hindi sa performance ng tao, kundi sa plano ng Diyos nakabase ang pagkahirang. Yun lang ay dinitindihan. Pero nandun din yung suporta na minsan may pagkakataon na may mga unbeliever na mas magaling pa. Tama ba? Yung style of life. Minsan, meron silang parang yung bang, alam yung delikadesa, alam yung standard, alam yung nakakahiya, alam niya yung dapat, pang tao. Tama ba? Mayroong Kristyano parang hindi ang alaw na iligtas. Tama ba? Eh kaso nga lang, ay di mapalad ka dahil ikaw ay kay Jacob. Kaya masamang pangalan yung isaw kakainin ka ni Jacob. Ano? Are you there? So dapat mga kapatid ay ang Panginoon ng pamilya yung kayang alisin ka sa mali. Tama ba? Kaya kang baguhin. Higit sa lahat, kaya kang iligtas. Then number 3. Chapter 4, 24, verse 4 hanggang 13. Dito, mga batid, ikinuwento ni Joshua yung, kasi bago siya nagkaroon ng halos almost conclusional na verse na as for me and my house, sino yung pipiliin nyo? Pinakita niya muna kung ano yung ginawa ng Panginoon sa bansang Israel. Na kung saan dapat ito yung Panginoon ng pamilya. Dapat ito yung dapat pinaglilingkuran ng pamilya. Pantatlo ay must be a shielding Lord. Dapat ang tunay na Panginoon ng pamilya yung talagang nagpuprotekta sa atin. Are you with me? Nung ako'y bata pa, uso yung si Una. Ay, kung nabalita niyo yung si Una. Yun daw parang vampira, yung sinusundan ng ama na etc. yung si Una. Eh ngayon yata may dalwa na ngayon. Dati Una, ay ngayon dalwa na. Pandalwa na. Ay ba, tandaan niyo ba yan? Sino nakakatanda dito yung si Una, ininang Nakakatakot yun kasi yun ay gabing-gabi ay nalabas na puting-puting babae. At yun ay tunay. At yun pala may sakit. Pero pag lumalabas yun, sinusundan ng ama, hindi lang kita. O ba, nag-drawing ang mga bahay ng palakayan ng kursa pinto Protection. Oo, sa amin, laking-laking ulay niya. Ginawa ng tatay. O bakit? Baka tayo mapasok ni Una. Sari-saring mga protection. Pagka daw buntis, kukuha ng yung kawayang, yung tawag doon. Unos, titilusang maigi at may bawang. Sa amin, nag-amoy bawang na. Tapos, tapos may unos na kalagay doon sa may sasa. Pang yan? Para hindi daanan ng aswang. Ay pag wala kami maiulam, kuha namin ng bawang. Isama lang sa tuyo, ayos na Yun, naubusan ng aswang. Nadali ng tunay na aswang. Ang dami bagang protection ginagawa. Ano ba ang tunay na makapag-iingat sa pamilya yung tunay na Panginoon? Pera kaga. Muna. Paki-up. So, tingnan niyo po, ang ating basahin po para maintindihan natin po yung talata. Chapter 4, verse 4 to 8. Ganito sabi. Ng 4 hanggang 8. At ibinigay ko kay Isaac, si Jacob at si Esau. At ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin at si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumabang pumasok sa Ehipto at aking sinugo si Moises at si Aaron at sinalot ko ang Ehipto ayon sa aking ginawa sa gitna niyon at pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang iyong mga magulang
sa Ehipto at kayo naparoon sa dagat at nilipol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang na mga karo at ng mga mangangabayo hanggang sa dagat na mapula. At ang sila'y dumaing sa Panginoon ay nilagyan sila ng kadiliman ang pag-itan ninyo at ang taga-Ehipto at itinabon ang dagat sa kanila at tinakpan sila at nakita ninyo mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kay tumahan sa ilang na malaon at ipinasok kayo sa lupain ng mga Amorrheo na tumatahan sa dakoro ng Jordan at sila'y nakipagbaka sa inyo at ibinigay ko sila sa inyong kamay at inyong inari ang kanilang lupain at nilipol ko sila sa harap ninyo. Ano, God saved them from the bondage of Egypt. Ano po ang magandang Panginoon yung talagang nakapag-iingat sa atin. At ang tunay na makapag-iingat sa atin ay ang Panginoon. Are you with me? Hindi yung unos. Hindi ang bawang. Hindi ang malaking krus sa pintuan. Hindi yung pagpasok mo yung nakalimbang. Tang, tang, tang. Hindi nyo ba alam, pag pinag-aralan nyo, pantawag lalo ng demonyo yun. Yung chime. Mga Chinese yan. Na itinuro sa atin, pati yung yung salmi na bilog na may mga parang gagambang napapalibutan. May meaning sa kanila yan. Tayo naman, kung ano nakita gaya. Tapos yung turo ng Bible hindi gayanin. Tama ba? Kaya pati yung sa bagong taon, bilog-bilog yun, yumaman ang inchik. Ang Pilipino, lubog. Kasi gaya ka ng gaya, ayaw mo isundan yung nagtuturo ng katotohanan. Ang pamilya, mga batid, talagang ikaw ay gaganda pag sinunod mo ang Panginoon. Kasi kayang ng Diyos alisin yung salot na inilagay ng Diyos sa Egypt. Hindi mo na kinakailangan ng mga chime. Hindi mo na kinakailangan ng kung ano-ano. Ang Diyos mismo ang kayang mag-alis nito. Ang tunay na protector ng pamilya ay ang Panginoon. Amen? Kung may una, ano ngayon? COVID? Hindi namang license na niya pati ikaw ay nasa Panginoon ni Kim papabaya na. Pero sa totoo na, Panginoon pa rin ang mag-iingat sa atin. Are you with me? Opo, Panginoon pa rin. Sa totoo na, baka sa takot mo dyan, sa ibang paraan ka mamatay. Pero pag ikinamatay sa ibang paraan, iisa pa rin ang iyong kamatayan. COVID. Ano? Kahit hindi ka na sa COVID namatay, COVID pa rin. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, ako ay iniwala, hanggat hindi niya panahon na tayo kunin, kahit COVID, hindi tayo magagalaw. Ang tunay na nag-iingat sa atin ay ang Panginoon. Kaya magandang pamilya, ang Panginoon ay ang tamang Panginoon. Are you there? Must be a shielding. Lord, God saved them from Balak. Si Balak, may masamang balak sa Israel, kung nabasa ninyo. Di ka? Kasi may isang propetang sikat noon na kanyang pinagpapala, at ang sinusumpay na susumpa. So, yung ginawa ni Balak, kinausap si Balaam, at sabihin mo, bibigyan kita, sabi niya, bibigyan kita ng maraming parangal at maraming pabuya, sumpain mo lang ang bansang Israel. Ay there? Kilala ho yun. Dahil ko na si Tuklaw. Dahil na yung mga healing crusade, yung mga healing faith healer. Daming faith healer ngayon, hindi mapaalis ang COVID. May hindi mapaalis ang mga ng COVID. Kaya daw i-command yung cloud. Kaya daw i-command yung, yung tsunami. Kayang i-command yung storm. Pero hindi na kaya i-command ang COVID. Ay mga kapatid, walang kaalam-alam ang Israel, meron pong balak na may masamang balak. Gusto siyang sumpain, pero hindi nila alam, may Diyos silang nag-iingat sa kanila mula sa matinding balak ng kalaban. Ang magandang Panginoon yung tunay na nag-iingat. Tama ba? Po. Ano ba ang tunay na mag-iingat sa pamilya? Hindi yung hiner mong gwardya. Mayayaman, relax. May gwardya, yung palang gwardya magnanakaw sa kanya. Di ka? Nadali mo ngayon. Ano? Kumuha ng mga katulong, hindi mo nga kilala. Yung palang kikidnap. Yun palang magnanakaw. Yun palang magiging chuchu pa sa massacre. Alam mga kapatid, hindi dami ng pera ang tunay mong proteksyon. Panginoon, ang tunay nating proteksyon.
Kaya sabi ng Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang magandang Panginoon ng pamilya ay yung kayang mag-shield sa atin. Are you there? Si Utoy, kagabi, ang taas ng lagnat. Ako pag may lagnat agad yan, ako'y naiiyak na agad. Yung kay kinaunahan ng panganay ay nawala agad. Parang iniisip ko, mawawala na naman. Ganyan agad na nasa isip ko, ako'y umiyak pa, Lord, tulungan mo po ako. Salamat sa Diyos. Umaga ay masigla na agad. Kasarap ka ang Panginoon natin ay Panginoong tunay. Na kayang tumugon talaga sa ating panalangin pag tayo nagmamakaawa sa Kanya. Na kaya tayo ingatan sa alamahat ng ating pinupuntahan. Alam sa totoo na mga kapatid, si Hope, di ba? Ibig sabihin, kung wala palang pahintulot sa Satanas, hindi kayang galawin si Hope. Ibig sabihin, Satanas wala talagang magagawa sa atin kung hindi pahihintulutan ng Panginoon. Kasi ang Diyos ang ating protector. Tama? Hindi yung nasa dingding na Diyos-Diyosan. Hindi yung nakalawit sa iyong cross. Yung pag nahulog ka sa puno, yan. Ay napasabit, tinapaaga. Para kang nabikti ngayon. Hindi yan. Ako. Nung ako'y bata, ako'y mahilig maghukay sa likod. Nakakuha ko ng tansong yung maliit na santo ninyo, ay mukhang bungo na. Sa katagalan siguro. Inilagay ko agad din, yes, may protector. Ang tunay natin protector ay yung Panginoon. Are you there? Wala silang alam sa Balak. Ni Balak. Ito rin mga kapatid, yung God saved them from the water of Jordan. Digat, pupunta sila sana para i-conquer ang Kanaan, pero meron silang tatawaring Jordan River. Ayun ba ang Jordan River? Yun po ay napakalawak na ilog at may rumaragasang parang falls na mabilis at malaki ang volume ng tubig. At doon sila dadaan para maabot yung Jericho. Pero sabi ng Diyos, paunahin mo ang mga priest at mahahawi ang Jordan River. Imagine mga kapatid, di ka sa Red Sea, parang naging poste. Nagkaroon ng bakod yung dalawa. Hindi. Yun naman, kala mo, nagpuplo. Nagpuplo yun. Ano kaya nangyari doon? Nahati. Yan ang Diyos dapat ng pamilya. Na nagbibigay talaga ng tagumpay. At tapos nung pupuntahan nila, nagpadala ng tiktik, ang kakalabanin nila, giant. Ang tingin nga ng makakonti ang pananampalataya ay tayo tipaklong lamang eh. Di ka? Sa lalaki na andun yung mga anak ni Anakins. Mga anak ni Anak. Mga higanti, pero sa malaki ang pananampalataya, huwag kayo matakot, tinapay lang yan sa atin. Kaya pagka ikinasapay na, ang Diyos ang Panginoon mo, talagang tinapay lang ang problema mo. Pero sa hindi yung Panginoon, ang tingin mo, ikaw ay tipaklong. Kaya pala ilundag na simbahan. Ano? Are you there? Tingnan, si Joshua at si Caleb, the only two na naging faithful sa pagsunod sa Diyos, na namanginoon sa Panginoon, sila yung nakapasok sa promised land. Nabasa niyo ba yan? Bakit? Kapag Panginoon mo, hindi lang kayang hawiin ang Jordan River. Hindi lang kayang ingatan ka sa masamang balak ni Balak. Hindi lang kayang alisin ka sa Egypt. Kaya ka niyang paratingin sa promised land. Kapag si Kristo, kapag ang Panginoon natin ay Panginoon talaga. Tama ba? Kaya be sure na talagang Panginoon ng pamilya ay Panginoon ng Biblia. Na sinasabi na kayang ultimong magpabagsak ng maraming kalaban. Alam niyo ba ang Wall of Jericho sa pag-aaral ng mga nag-aaral? Sa kakapalan ng bakod, kaya ang 2 truck sa ibabaw. Kaya ang 2 truck. Kahit ikay magbahay doon. Hindi kaya sa Wall of China, dikat maluang din yun. Pero yung sa Wall of Jericho, kaya ang 2 truck magkasalubong. May siguro doon, may traffic light. Sa kalakihan yon. Tapos, ang yari, kung halimbawa ito yung Wall of Jericho, ganun kalapad na, may pagayaan pa. Suporta. Ano ba dahil ang kanilang Panginoon ay Panginoon? Na plot down yon, hindi pagayaan. Dahil matatabunan sila, pagayon pa rin. Ganun ang kapangyarihan ng tunay na Panginoon na kaya mag-ingat sa namamanginoon na pamilya. Are you there? Kaya mga kapatid, kung may dapat tayo katakot,
ay yung hindi natin siya Panginoonin sa ating buhay. Walang imposible sa Panginoon. Kaya niyang basagin. Ano ba nangyari? Nakubkob nila ang wall of, ang Jericho. Actually, sa book of Joshua, 34 kingdoms ang napagtagumpayan ni Joshua. Just imagine that. Are you there? Kumbaga sa ministries, Pastor Benabante, international ang kanyang ministry. Pastor Laurina, international ang ministry. Pastor Hernandez, international ang kanyang ministry. Bakit? Pumanginoon. Iba ang may Panginoong tunay. Maraming kayang pagtagumpayan. Are you there? Kaya sisiw lang yung mga maliliit na bagay. Kaya be sure mga kapatid, your Lord must be the Lord na kaya mag-shield sa iyo. Amen? Opo. Kasarap ka ng ama mo ay halimbawa ang asawa mo, relax na relax ang tulog ng asawa. Bakit? Alam mo namang hindi pupunta ng kabarit yon. Kataasan na ang barikan. Yan na. Kasarap ka rin ikaw ay panatag kasi alam mong may Panginoon ang iyong asawa. Ganyan din ang iyong asawang babae. Ang iyong anak, sala sa school, sa simbahan lang ang punta o sa tahanan. Bakit? May Panginoon eh. Tama ba? Kaya mga kapatid, ay maganda ang pamilyang may Panginoon. At yung Panginoon ng Biblia ang sinasabi. Kaya kayo mga single, kayo ay huwag maghanap ng walang Panginoon. Nakakabiyakin. Tama ba? Ay mahirap. Magaling kung maligtas. Kung hindi. Then number 4, must be a servable Lord. Must be a servable Lord. Kasi sabi ng verse 14 hanggang 18, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth. And put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. Then ito yung tugon ng mga tao. Kasi nakwentuhan ni Joshua tungkol sa mga ginawa ng Panginoon. Tingnan niyo po sabi, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. So, ibig sabihin, naipakita ni Joshua na ang Panginoon ay kalingkod-lingkod. Amen? Hindi siya tipong tawag dito, yung nakakatakot, as in nakakatakot na parbagang hindi kalingkod-lingkod. Ang Diyos ay mabuti. Tama ba? Dapat ang pamilya, kita mo ang Panginoon, yung Panginoong na karapat dapat paglingkuran. Tama ba? Kumbaga hindi optional. Hindi is up to you. Kundi kita mong He is worthy. Dapat ganyan ang pamilya. Dapat ganyan ang Panginoon ng pamilya. Wala nang paligoy-ligoy. Sabi nga, itabing walang liwag ang bawat pasaning pumipigil sa atin at takboy natin may pagtitiis. Ang landasing inilagay sa atin. Ibig sabihin, hindi ka nagdadalawang isip ng Panginoon ay paglilingkuran ko. Bakit? Ikinuwento ni Joshua ang Panginoon kung sino siya. At yun ang natanim, yun ang nakita ng mga taong ginadar niya. Kaya sabi nila, for the Lord our God, it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. Nakita nila yung gawa ng Panginoon. Ay dapat ang pamilya, ang Panginoong pamilya, yung kitang-kita nila na ang Panginoon ay dapat talagang paglingkuran. Hindi yung mag-aaway pa ang mag-asawa kung sisimba. Magbibigay ba ako ng tithes o hindi? May nangyayari dyan, kapag magkaiba ang Panginoon, nag-aaway mismo mag-asawa kung magbibigay ng tithes o hindi.
Naku po naman. Dapat ang ama, ang ina, ang mga anak, kita nila ng Panginoon ay karapat dapat paglingkuran. Karapat dapat bigyan ng kaloob. Karapat dapat alaya ng buhay. Yan ang sabi, for the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. Mga kapatid, tayo inalis ng Diyos sa mundong ito. Masama. The type of Egypt. Are you there? At tayo palangit. Are you bound to heaven when you die? Yun, His birthday. Kaya nga ang Panginoon, kapag may hinawing dagat, yung may hinawi mo, nilagyan ng 12 bato, tatanong ika ng inyong mga anak, anong sasabihin niya? Yan ay ginawa ng Panginoon. Ituro mo sa inyong mga anak. Mga kapatid, dapat maalaala natin ang Panginoon ay ang daming ginawa sa atin. Kung talagang ikaw ay pamilyang nasa Panginoon, isipin mo lang, hindi ka pa impyerno. Ikaw ay palangit. God must be a servable Lord. Ang sabi niyan, from the house of bondage. Tayo dati alipin ng sigarilyo, alipin din tayo ng alak, ng kalaswaan. Tikam-tikam na lang ako, pero hindi na lifetime. Ang iba, naninigarilyo pa rin nga, pero hindi na lifetime. Malaya na tayo sa buhay na pagiging masaya habang buhay sa kasalanan. Tama ba? Do you think that the Lord is servable, Lord? And which did those signs, great signs in our sight, and preserve us in all the way wherein we went. Tayo iningatan ng Diyos saan man tayo pumunta. Ang Diyos ay naging haliging ulap pagtanghali, haliging apoy paggabi. Nakita nila ang gawa ng Panginoon. He is worthy to be served. Amen. Anong nagawa sa inyo ng santo ninyong itim? Ng Nazarenong itim? Naku po naman. Nagkanakawan lang doon. Nagkatsansingan lang doon. Wala namang nagawang maganda yun. Pero ang tunay na Diyos, kalingkod-lingkod. Nakikita niyo ba ang Diyos ay kalingkod-lingkod? Dapat hindi nagdadalawang isip pag prayer meeting, ang ama na andito. Ang ina na andito. Ang anak na andito. Amen? Lalo kung dati namang tayong na-attend dito, nagkaroon lang ng live streaming, nasanay ka na dyan. Hindi mo kaya sabihin, as for me and my house, we will serve the Lord. Tama ba? Di bali, kung ikaw ay taga Santo Tomas, taga Laguna, pero kung ikinasa boundary lang ng Taysan, huwag kang umasa lagi sa live streaming. Kung kita mo ang Diyos ay kalingkod-lingkod, huwag kang umasa lang lagi sa live streaming. Mahiya ka sa Panginoon. Mahiya ka sa Panginoon. Tama ba? Inako. Kabuti-buti ng Diyos. Ang Diyos ay karapat dapat pag Miyerkules ng gabi nandito tayo, mga taga-Taysan. Tama ba? Ang Diyos ay karapat dapat pag Linggo'y nandito tayo, mga taga-Taysan. Hindi lang umaga, maging sa hapon. Bakit? Kung ang Panginoon mo ay Panginoon ni Joshua, as for me and my house, as for me and my family, we will serve the Lord. Kaya dapat, the Lord of the family ay yung Lord na pinapakilala ng Bible. Tama ba? Must be a servable Lord. Then last na eh. Ito, nalimutan pang basahin ng verse 18. And the Lord drave out from before all of us the people, even the Amorites, which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. That means to say, hindi acceptable ang pagtawag mo na siya Diyos na hindi ka maglilingkod sa Kanya.
Then finally, ba? Maaga pa pala. Okay. Number 4. Okay, ano? Kasi ganito Tingnan nyo ha, babasahin ko sa inyo para makita natin. And Joshua said unto the people, kasi andun na di ka, kumbaga ang momentum andun na Pero titingnan mo, para bagang hindi kayo pwede maglingkod. Para bagang, parang tinitesting kung totoong seryoso. Kasi minsan, yung ating paglilingkod, titingnan nga kung seryoso nga baga. Ano? Then ha? And Joshua said unto the people, yung sumagot sa verse 17 and 18, na talagang ang Diyos karapat dapat paglingkuran. He cannot serve the Lord, for He is an holy God. He is a jealous God. He will not forgive your transgressions nor your sins. Hindi kayo karapat dapat. If you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hard and consume you after that He had done you good. So, ibig sabihin, bukod sa andun yung parang ang momentum ay pinapatlangan, ay pinakitang dahilan na ang Panginoon na inyong paglilingkuran ay hindi basta Diyos. Ano ibig sabihin ko dito? Tuloy muna natin. And the people said unto Joshua, Nay, but we will serve the Lord. Alam namin na kami hindi karapat-dapat, pero kami maglilingkod pa rin sa Panginoon. And Joshua said unto the people, Ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you, the Lord, to serve Him. And they said, We are witnesses. Talagang tigas. Nakita na kasi ang na ang Panginoon ay servable, karapat-dapat paglingkuran. Now therefore put away, said He, the strange gods which are among you. Maglilingkod ka sa Panginoon, alisin mo ang Diyos-Diyusan na nasa iyo. And incline your heart unto the Lord, God of Israel. Are you there? Ano kung anyong didiinan Lagay ko na yung puntos. Must be a serious Lord. Must be a serious Lord. Ang Diyos dapat ng pamilya ay yung hindi tipong pwede na ang mababaw at walang commitment na paglilingkod sa Kanya. Kasi di kaya ang sarap ng pakinggan dun sa ang Panginoon ay worthy. Pero sabi ni Joshua, ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay mapanibughuin. Ipinakita na ang Panginoon ay pagka ikisusunod sa Kanya ay hindi basta. Hindi bukang bibig lang yan. Hindi good for 1 month lang yan. Pagka ikisusunod sa Diyos, dapat may commitment. Bakit? Ang Panginoon ay seryoso. Hindi naglalaro. Amen? Abay, maglilingkod ka sa Diyos, hindi sa panahon walang COVID lamang. Are you there? Ang dapat Panginoon ng pamilya ay seryosong Panginoon na hindi nakikipaglaro lang sa atin. Tama ba? At tayo minsan, ang paglilingkod, ginagawang laro-laro lang natin. Hindi talaga tayo seryoso. Tama ba? Hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon ng pamilyang tunay. Kaya kung ikaw ay pamilyang Kristiyano, mga batid, are you there? Dapat ang paglilingkod sa Diyos, seryoso. Dahil ang ating pinaglilingkod ng Diyos ay seryoso. May paaalis siya sa atin. Una, Diyos-Diyosan. Uy, ang Diyos-Diyosan, hindi lang po yung hinugis ng tao. Lahat ng minamahal natin ng higit sa Diyos, Diyos-Diyosan yan. Naiintindihan niyo ba yan? Oh. Huwag mong sabihin magaling kang mag-alaga ng baboy. Kaya hindi ka makasimba. Tapos pag nakabenta, hindi naman magtatights.
Huwag kang magaling mag-alaga ng manok, kaya hindi ka makakasimbay. Dahil yan. Tapos di ka rin naman nakakasunod sa Diyos. Hindi laruan ang paglilingkod sa Diyos. Tama ba? Sabi ng Biblia, ang sino mang humawak ng araro at malingon-lingon sa likod, hindi karapat-dapat sa aking kaharian. Kaya kayong sumali sa choir, hindi magustuhan lang ang pag-awit. That must be your commitment. Why? You're serving the Lord. A serious Lord. Hindi laruan ang paglilingkod. Hindi gusto-gusto lang. Bakit? Darating ang pagkakataong hindi mo na yan gugustuhin. Pero dapat nandiyan ka pa rin. Bakit? Yan kasi ang inihingi ng Panginoon. Siya ang una. Hindi yung una nating alam. Sa totoo na, ang pagpapastor, ang daling iwanan nito kung hindi Panginoon ang dahilan. Wala hong madali na paglilingkod sa Diyos kung ito'y laruan lang. Kaya yung pag-aasawa, kapag hindi ka sanay na sa commitment, nilalaro mo lang ang relationship. Kaya maganda, committed ka muna sa Panginoon para hindi ka committed sa relationship. Tama ba? Ang makitid sa Panginoon, makitid sa relationship. Tama ba? Choir, members, nakikipag-usap ko sa inyo. Hindi yan magustuhan lang. Tama ba? Opo. Ako ngayon natutuwa dito sa ilang member natin, Pastor. Basta maalasa ko. Oo, yan ngayon. May lubid yan. Pero pwede po ba akong sumimba pa rin? Ba? Iba ito Kala ko kung anong sasabihin. Sabi ko siya, maghapon ka magmamask. Ay there. Amen. Mga batid, kung tayo may Panginoon, di ating ipakita. Kayo ka lang may problema, kayo may problema din. Kaya kayo may kahinaan, mas marami ako. Pero wala dapat tayong choice kundi sumunod sa Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Why? Bakit? Ang paglilingkod sa Diyos hindi sa panahong pangmadali lang. Hindi panahong pag may ikakasal lang. Paano yan? Tapos na ang kasalan. Tama ba? Hindi sa panahon ng may anniversary lang. Hindi sa panahon ng may mga special Sunday lang. Mas lalo tayong kailangan sa panahon ng mabagyo ang gawain ng iglesia. Sa panahon na dapat maraming buhatin ng iglesia. Sa panahon na dapat maraming pagtulong-tulungan ng iglesia. Dapat, as per me and my house, we will serve the Lord. Ayaw ng Diyos ang laro-larong paglilingkod. Tama? Kayo masaya sa asa-asawahan lang, pero walang commitment. Hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Lalong, alam mo, halimbawa, ngayong mata, ay sabi ng mata, oy, Eloy, ako 1 linggo lang sa iyo ha, at ako'y aalis na. Ano nangyayari sa mukha mo? Kaya nga, wala pa ang mata. Hindi matali. Tama ba? Ay, Eloy, ay ilong ang nagsabi. Ako'y hanggang 1 linggo lang siya. Sabihin ko sa'yo, kahit 1 taong kang wala. Kung lahat ng parts ng iyong katawan ay hindi committed, anong klaseng katawan mayroon ka? Lahat ng member ng iyong katawan, hindi committed. Anong klaseng katawan mayroon ka kaya? Tama ba? Ano kayang klaseng iglesia na ang membro magustuhan lang? May iiwanan talaga tayo. Patunayan natin talagang si Kristo ang una. Ang laki ng problema mo, kala mo nakakasimba ka pa. Ang nakakalungkot ito, wala ka namang problema, bakit hindi ka makasimba? Tama ba? Must be a serious Lord. Bakit? And the people said unto Joshua, Nay, but we will serve the Lord.
Oh, talagang seryoso. Gustong-gusto talaga. Revive eh. And Joshua said unto the people, ye are witnesses against yourself, that ye have chosen you, the Lord, to serve Him. And they said, we are witnesses. Kaya maganda eh, kumbaga nagkaroon ng lagdaan sa bato na sinulat eh. Ito ikang batong ito ang saksi. Na sinabi niyong kami maglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, ang bautismo mo ang saksi na ikaw ay magsusunod sa Diyos. Tama ba? Taon-taon pa naman tayo nagpapanatang makajiglesia pagkatapos ng soka. Tapos pagkatapos nagsuka ka na. Tama ba? Ibig sabihin, taon-taon tayo may saksi na tayo maglilingkod sa Diyos. Huwag nating laruin ang gawain ng Panginoon. Kung nanghihina ka, tuloy lang. Malaking potential na ikay ma-revive agad na ikay nagpapatuloy kaysa mahina kang nawala ka na. Tuloy lang. Wala kaming karapatang hindi katanggapin. Kung ang puso mo sa Panginoon, kahit ikay nanghihina, sukdo lang bumagsak ka. Wala kaming karapatang hindi katanggapin. Bakit? Bumabalik ka nga sa Panginoon. Are you there? Tingnan po sabi diyan. And the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. And so Joshua made a covenant with the people that day, and set them a statute and an ordinance in Shittim. Nagkaroon sila ng promise, covenant, pangakuan. And Joshua wrote these words in the book of the law of God, and took a great stone and set it up there under an oak that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said unto all the people, behold, this stone shall be a witness unto us, for it hath heard all the words of the Lord which He spake unto us. It shall be therefore a witness unto you, lest ye deny your God. Patay ka sa batong ito. Kayo iniwala. Si Kristo tinawag na bato eh. Mga kapatid, pakinig ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating pinagsasasabi na tayo susunod sa Kanya anuman ang mangyari. Are you there? Tama ho ba? Amen. Amen. Yan ang pamilya. Yan ang Panginoon ng pamilya. Ang Panginoong pamilya hindi Diyos na basta na. Siya ay Diyos na gusto'y kung maglilingkod ka. Seryoso. Seryoso, amen? Hindi nag-iiwan-iwanan lang ng alak. Ay, mainit ang preaching ngayon ng Mobile Legend. Iwanan muna kita pansamantala. Kasi mainit ngayon yan kay Pastor. Ano yun? Iiwanan mo lang yan dahil maintindi ang preaching ngayon. Ibig sabihin may reservation ka, hindi ka seryoso. Tama ba? Dapat pagka maglilingkod ka sa Diyos, talagang iwanan mo ang Diyos-Diyosan mo. At wala kang tunay na didiyusin, kundi ang tunay na Panginoon. Bakit? He is servable. He is worthy. Bakit? Ikinuwento ni Joshua ang tunay na dahilan kung bakit siya ang dapat niyong piliing paglingkuran. Yung Diyos bago bumaha o yung Diyos na nagligtas kay Noe sa baha. Na Diyos ni Joshua. Piliin niya. Kaya malaya, talagang eleksyon. Tama ba? Are you there? Ang Diyos dapat ng pamilya ay yung tipong pwede na ang mababaw at walang commitment na paglilingkod sa Kanya. Amen? Sa pamilya, hindi sa mag-asawa, hindi laging naglalagablab na damdamin. Kaalalaan ninyo. Kanya natawa si Nora. Sa totoo na lamig na siya ngayon. Tiga, hindi nag-aalimpuyos na kalooban. Lalo pag 5 ng anak. Naka. Wala na yan. Tapos may lupa ka na. Kaya nga binigyan ng pabango. Wala yan. Pero bakit kayo pa rin na magkasama? Kasi hindi laro ang pag-aasawa. Dapat ay commitment. Magkasama
habang nabubuhay hanggang kamatayan. Ang paglilingkod sa Diyos ay gayon din. Are you there? So, yan dapat ang Diyos ng pamilya. Yan ho ba kayo ba'y pamilyang Kristiyano? Yan ba ang Diyos ng inyong pamilya? Eh, ang Diyos ng pamilyang marami yan pag nakapanguros na ayos na. Yun ang pamilya yun ang Panginoon nila Yung nakapanguros ka na ayos na. Nakapagbigay ka ng busa, nakapagbigay ka ng tinapay, nakapagbigay ka ng juice, ayos na. Akala nila, tapos hataw na ulit ang mahjong, hataw na ulit ang panigirlia, kasi akala nila, ganun kababaw ang Diyos. Hindi ng Diyos dapat ng pamilya. Ang Panginoon ng pamilya, may standard, may quality, may commitment ang paglilingkod. Hindi ikaw ang magpapasya ng iyong gagawin. Diyos na nagpasya, susundan mo na lang. Kaya huwag ho kayong maniniwa. Kaya mga tatay, matakot ho kayo. Baka gayahin yan sa inyo ng inyong mga anak. Tama ba? Sa inyong mga ina, huwag niyong ipakita yan. Dahil hindi kayo ang Panginoon para kayo ang humawak ng inyong oras. Ikaw ay hawak ng Panginoon na nagbibigay sa iyo ng oras. Tama ba? Tama ba? Ang Diyos ang humahawak sa atin, hindi yung ibinigay sa atin. At dapat ganun. Dahil kung hindi, naglalaro lang tayo. Puro lang tayo yabang. Puro lang tayo pasikat. Puro lang tayo pabulaklak. Pero walang sincerity. Are you there? Tayo may manalangin. Mapagpala namin Diyos sa langit. Salamat po ng marami. Kami ay iyong kinausap uli. Laging nakasentro sa iyong aming paksain sapagkat maging sa pamilya, Panginoon, hindi kami pwedeng lumayo agad ng maraming talakayan. Ito yung pundasyon. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. The Lord of the family. Napakahalagang aming alam. Ano yung Panginoon na yun? Ito yung self-existent Lord. Ito yung nagse-separate na Lord. Ito yung nagsishield na Lord. Ito yung servable na Lord. Ito yung serious na Lord. At ito yung Diyos o Panginoon ni Joshua. Ang sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Habang tayo nakayuko nakapikit, sino ang Panginoon ng iyong pamilya? At sino ang gusto mong Panginoon dapat ng iyong pamilya? Choose this day whom you will serve. Yung bang kinamulatan natin o yung tunay na Panginoon na nagpakilala sa atin? Kung tunay na Panginoon ang gusto mong paglingkuran, just kneel down and come to God. Lord, as for me and my house, we will serve the Lord. Yung Diyos na tunay, self-existing. The Lord God. Yung kaya akong alisin sa mali. Mula sa dilim papuntang liwanag. Kaya akong proteksyonan. Laban kay Balak. Laban sa pagkaalipin ng Ehipto. Laban sa mga tao na nasa Jericho, sa likod ng wall of Jericho. Panginoon, nakarapat dapat paglingkuran. At hindi basta paglilingkod. Kundi may pangako na saksi ang bato na nakarinig ng lahat ng sinabi sa iyo.
Lahat ng aming pagluhod dito, saksi ikaw. Ikaw ang saksi na gusto namin maglingkod sa iyo. Panginoon Diyos sa langit, salamat ikaw ay Diyos na nakaunawa ng aming kahinaan at mapagpatawad. Pero ganun pa man, Panginoon, inanasa mo pa rin na kami ay may mayroong mataas na pagtingin, paggalang sa iyo na pinakikita sa aming paglilingkod na hindi paglilingkod na magustuhan lang. Hindi paglilingkod na maalwan lang na pagkakataon. Hindi sa paglilingkod na waring ang dagat ay panatag lamang. Hindi sa paglilingkod na ang ulap ay hindi sumasangga sa araw. Katulad ni Job, sumamba pa rin sa Panginoon. Sa kabila ng namatay ang kanyang mga hayupan, namatay ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng matinding sakit sa kanyang balat. Inaaway siya ng kanyang asawa. Inaaway siya at iniiwanan ng kanyang mga kaibigan. Pero sabi ni Job, ako ba'y tatanggap lang ng mabuti at di ng masama galing sa Panginoon? What a commitment. What a serious service done by Job to the Lord. Tulungan niyo po kami na bilang miyembro ng God is Able Baptist Church. Ikaw yung Panginoon ng aming pamilya. Sana ikaw yung Panginoon ng aming pamilya. At ikaw yung piliin namin na maging Panginoon ng aming pamilya. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbubukas ng talakayan sa pamilya. Ngayon pong Wednesday at napakaganda po. Nag-umpisa sa pinaka-foundation ng bawat pamilya na meron tayo. Binabalak na i-establish at kinabibilangan na walang ibang foundation matibay kundi ang Lord. Lord na ipinakilala ng Bible. Hindi yung Lord of the Rings or Lord of the kung anong Lord ang inyong naiisip, kundi ang Diyos ng Biblia. O Lord of the drugs, drug Lord, gambling Lord, hindi. But the Lord of the Bible-based God. So ngayon pong gabi tayo ay dadako sa ating mga prayer requests po and thanksgiving. Bago natin basahin yung yung ating prayer request. Sino po rito sa loob ang may mga prayer request po para ating ma-address? Si Tita Nora po. Mga unsaved loved ones. Si Madam? Si Vienna. Si Bea. Aha.
Amen. Amen. Yun, maganda po yun na ministry. Cell winning. Okay? Sabi ni Jervis sa amin, daw ginagawa sa kina Pastor Laurena kasi hindi makapag-soul winning, cell winning. Use your cell phone to win people. Hindi lang yung mga unsaved, even yung mga believer na din, ng mga nag-profess na din, na nahihiya yan na bumalik sa simbahan. Kasi ang feeling po ng mga ganyan ay parang sila ay unwelcome na o kung ano nung naiisip na mga lies of the devil. So kung kita nyo naka-online, i-follow up po ninyo. Lagi naman din kayo naka-online eh. So, di ba, Joshua, lagi kang naka-online. So, i-follow up yung mga nakikita nyo naka-online din. Ah, buhay ka pa pala. Hindi, alam nyo yung tamang approach. Yung approach na gawin mo sa iba yung gustong gawin sa'yo. Yun ang tamang, madali naman eh. Paano ba i-approach Kuya Henry yung mga ganon? Gawin mo sa kanila yung gusto mong gawin sa'yo. That's the golden rule. Gusto mong ikaw ay makaramdam ng care, ganon din sila. Ganun lang yun. Ako po yung may mga pina-follow up din. And Lord willing, this Sunday ay a-attend din siguro sila. So, gawin po natin yan. Okay? Kay Teta Nora, kay Madam. Sino pa po? Yang si Sarah. Yes, ang Tito nahihilo at masakit ang ulo ng Tatay Fred ngayon. Pati ang lola ay ipag-pray din. Midterm. Hindi pa ako kayo bakasyon? Ah, tag-ulan na. Wala nang summer. Dapat hindi summer class ang tawag yan, rainy class. Okay, so ipag-pray natin si Sarah yung kanilang rainy class, summer class, and then yung kay Tatay Fred na kalusugan, at saka yun sa kanyang lola din. Okay, sino pa po? Baby Jane. Iyon. Pag-pray natin, ang Mama Norma, siya po ay na mild stroke, yung papuntang mild stroke. May nag-bleed sa kanyang part ng brain. Kaya nung aming binibisita ay humal magsalita, nasasabi niya lang kapoy, hindi. Hindi. At ang kanyang kamay ay hindi niya rin masyadong maitagal na naiiangat. So pag-pray po nyo, dahil siya naman ay curable sana sa bahay pa lang, pero mas advice na ma-check up uli. Okay, so pag-pray po natin siya, yung swab din ay sana'y negative. Kasi pag kayo nag-positive, ay di positive din si ano. Okay, so pag-pray po natin yon. And then, sino pa po ang may prayer? Julian. Iyon, yung UTI pa rin ang mama ni Julian. Hanggang gumot sa UTI. Banababark. Yes, sir. Kay Levi Kai. Iyon, yung kay Utoy. Pag-pray natin na maging okay yung kaya ng katawan ng bata ang operation, para at saka yung operasyon. Okay? So, pagka may operation, merong operasyon. Okay? So, kailangan ng donasyon. Okay? And then, pag-pray natin. Hindi, totoo yan.